Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Makikinig, magbabasa na naman tayo ng salita ng ating Diyos, pero palagi nating unahin ang manalangin. Unahin natin palagi sa lahat ng ating gagawin ng Diyos. Unahin natin siya. Magsiyo po tayo. Yes, O God, Father God in heaven, muli kami nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat sa iyo, Lord God. Salamat sa inyong kabutihan, salamat sa inyong pagmamahal sa amin. Salamat sa isang pagkakataon na naman po na yung pinagkaloob mo para po kami ay makinig, mag-aral, magbasa ng iyong salita, Father God. Muli mo po kami samahan, muli mo po kami turuan, gabayan, O God. Buksan ulit yung aming puso at isipan sa aming pagbabasa ngayon ng iyong salita at pakikinig, Lord, para lubusan namin itong maintindihan. Dalangin ko yung aming maririnig na naman ngayong umaga ay maisabuhay namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Father God, muli niyo po ako samahan, turuan, gabayan, Lord God, para lahat po ng aking sasabihin igaling lamang po sa iyong salita. Salamat po at kiniklaim namin, Father God. Tagumpay na naman ang gawain ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Kaya muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lang po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus at sa pakikipisan ng Banal na Espiritu. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang po, isang pinagpalang umaga sa ating lahat dahil talagang pinagpala tayo. Una, ginising tayo ng Diyos. Diba po? Tapos makakapakinig pa tayo ng salita ng ating Diyos. So, pinagpala po talaga tayo ng Diyos. So, bago po ako mag-umpisa ng aking sharing, huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo po yung aking mga videos. At pakiclick din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid. Salamat po. Ang aking isi-share ay dito pa rin sa Nehemiah. Pero nandito na po tayo. Medyo malayo na po. Nehemiah chapter 9 na po yung aking isi-share sa inyo. At dito po ako mag-share sa verse 6, no? Nehemiah chapter 9 verse 6 hanggang verse 8 po yung aking isi-share ngayong umaga nito. I pray na pakinggan po natin itong mabuti dahil meron na namang gustong sabihin, ituro, ipaalala sa atin ang ating Diyos. Nag-umpisa na po tayo. Sabi po dito sa verse 6, ito po ay may pamagat dito na pagpapahayag ng kasalanan. At sabi po sa verse 6, at ang lahat ay sama-samang nanalangin ng ganito. Ito pa lang, umpisa pa lang tinuturo na sa atin, ganito dapat ang ating pananalangin. Kagaya rin sa Mateo na tinuro ng Panginoong Jesus, di ba? This is how you pray. Ganito kayo mananalangin. At tinuro doon yung pananalangin ng Ama namin, di ba po? At dito naman sa Nehemiah, dito rin tinuturo din, no? Kung papaano rin tayo. Parang sinasabi po kasi dito, at ang lahat ay sama-samang nanalangin ng ganito. Ano po? Sabi po rito, Yahweh, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw ang lumikha ng langit, ikaw ang lumikha ng kalangitan, at ginawa mo ang lupa, ang langit ng mga langit. Ang lahat ng bituin doon at lahat ng ganito ay ang lahat ng bituin doon at lahat ng narito. Ang dapat at ang lahat ng naroon. Binigyang buhay mo sila at ikay sinasamba ng buong kalangitan.
So, ganun daw tayo sa umpisa pa lang, ganun sila nanalangin. At yan din ang tinuturo sa atin, i-acknowledge, no? Kilalanin kung sino ang Diyos, ano ang kanyang mga ginawa dito sa ating mundo, sa kalangitan. Ano po? Yan po yung dapat na pananalangin. Hindi tinuro sa atin na tayo manalangin ng Father God in heaven, Lord, bigyan mo po ako. Ano? Ganito po ang gusto ko. Dalangin ko, bigyan mo po ako. Ano po? Hindi tinuro sa atin yung pagpanalangin mo, umpisa pala ng panalangin mo, hihingi ka na kagad sa ating Diyos. Ano po? Dito tinuro, nakikilalanin mo na i-acknowledge natin ang ating Diyos kung sino siya. Dapat Ama namin, di ba, kagaya dun sa Mateo, yung Ama namin na nasa langit, di ba po? So, ina-acknowledge mo siya, yung Amang Diyos na nasa langit. At dito, tinuturo din, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw ang lumikha ng kalangitan at ginawa mo ang lupa, ang langit ng mga langit. Siya ang gumawa. No? Ina-acknowledge natin ang ating Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang lumikha ng kalangitan at ginawa mo ang lupa, ang langit ng mga langit, ang lahat ng bituin doon at lahat ng narito. Ang dagat at ang lahat ng naroon, binigyang buhay mo sila. At ika'y sinasamba ng buong kalangitan. Diba po? Doon pa lang, ganun tayo dapat mananalangin. Ama namin na nasa langit, Ama namin Diyos na gumawa ng langit at lupa, na gumawa ng lahat ng bagay, nagbigay buhay sa lahat ng may buhay. Dito sa mundo, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, dinadakila. Ganun tayo unang mananalangin. At kasama doon yung pananalangin na, Ama, hindi ako karapat-dapat na lumapit sa iyo dahil ako ay makasalanan. Ina-acknowledge natin na banal ang Diyos at tayo ay makasalanan. Pero ikaw ay Diyos na makapagin, mapagmahal, mapagpatawad. Diba po? Yan ang tayo mananalangin. Hindi yung umpisa pa lang, nanghihingi ka na, hindi man lang tayo nagpasalamat sa kabutihan ng Diyos, hindi man lang tayo humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. No, hindi natin inamin na tayo makasalanan, basta lang tayo nanghihingi na parang wala tayong nagawang kasalanan, nagawang pagkakamali o naisip na masamaan po. Diyos ang ating nilalapitan. Diyos na nagbigay buhay, nagpapala, hanggang ngayon buhay pa tayo dahil sa Diyos, malakas pa tayo dahil sa Diyos, may pagkain tayo dahil sa Diyos, may trabaho dahil sa Diyos, nakakapakinig ng salita ng Diyos dahil sa Kanya. Yun yung dapat natin unang binabanggit sa ating pananalangin sa Diyos na makapangyarihan. Yun ang tinuturo sa atin. At pag ganun tayo manalangin, sigurado mapapakinggan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ano po? Sabi pa dito mga kapatid, ikaw Yahweh, sabi sa verse 7, ikaw Yahweh ang Diyos na pumili kay Abraham, ikaw ang tumawag sa kanya mula sa bayan ng Ur, sa Caldea, at pinangalanan mo siyang Abraham. Diyos ang pumili kay Abraham at siya ang nagbigay ng pangalan kay Abraham. Siya din ang pumili sa atin. No? Doon sa mga naglilingkod sa Kanya, doon sa mga naghahayag ng salita ng Diyos ngayon, ang dami, di ba? Makikita natin yan unang-una sa mga simbahan na ating dinadaluhan, pinupuntahan natin, yung mga pastors and bishops, mga leaders na nagsishare ng Word of God, even sa YouTube. Alam natin yan, kahit saan, sa Facebook, sa TikTok, may mga nakikita tayo nagsishare ng Word of God, at sa ibang bansa din, marami tayong napapakinggan, napapanood, nakikita na nagsishare ng Word of God. Yan ay tinawag mismo ng Diyos, hindi tao ang tumawag sa kanila, kundi ang Diyos ang tumawag sa kanila. At ano po,
ang Diyos ang nagbigay ng pangalan sa kanila, mga kapatid. Siya ang Diyos na tumawag, pumili sa atin, mga kapatid. Siya din ang Diyos na tumawag sa atin ngayon para makinig ng Word of God. Ang Diyos din ang tumawag sa akin para mag-share ng salita niya, no, para ihayag ang kanyang salita. Diyos ang pumili, Diyos ang tumawag, wala nang iba. Yan ang dapat natin alam, mga kapatid. Hindi natin pwedeng sabihin na kaya ako nandito kasi nag-aaral ako sa Bible school, no? Nag-aaral ako mabuti. Pero tama naman yun na mag-aral talaga tayo, magbasa tayo ng Word of God, makinig tayo sa mga nagpi-preach, no? Isulat natin yung mga revelation sa atin, ano po. Tama naman po yun, pero ang Diyos ang tumawag sa atin, ang Diyos ang pumili sa atin, no? Kaya mapalad yung mga taong naghahayag ng salita ng Diyos. Mapalad yung mga taong nagsishare ng Word of God. Ano po? Kasi tinawag sila. Tinawag ako, tinawag tayo kahit hindi tayo karapat-dapat. Bakit? Kasi tayo nga ay makasalanan at patuloy pa nagkakamali, no? Nakakapagsalita ng hindi maganda, nakakapag-isip ng hindi maganda, no? Pero tinawag at pinili pa rin tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng napakagandang pagkakataon sa ating mga buhay. Kaya yan ang ating ipagpapasalamat at laging ipagpapasalamat sa ating Diyos, no, na nakakakita ng lahat. Walang nalilihim sa Diyos. Kaya kung patuloy tayong sumusunod sa Kanya, naglalakad tayo sa katuwiran, ano, doon sa landas na gusto niyang daanan natin, puntahan, at yung salitang tahakin natin, nakikita yan ng Diyos. Yung tunay na pagsunod natin, nakikita rin ng Diyos yung laman ng ating puso sa paghahayag ng Kanyang salita. No, yung ating mga good intention sa pag-share ng Word of God. Nakikita yan lahat ng Diyos. Ano po? At sabi pa dito, mga kapatid, sa verse 8, nakita mo siyang tapat sa iyo at gumawa ka ng kasunduan sa kanya. Nakita ng Diyos na tapat si Abraham at gumawa siya ng kasunduan. Ano po? Kaya nga sabi ko po kanina, nakikita ng Diyos ang lahat. Nakikita ng Diyos kung tapat tayo sa Kanya o hindi. Nakikita ng Diyos ang nilalaman ng ating puso, ng ating isipan. Even yung mga akala natin na nakatago tayo o akala natin na walang nakakakita sa ating ginagawa. May Diyos na nakakakita nga ng lahat, mga kapatid. Yung mga nagawa nating mabuti, yung pagpapanalangin natin sa ibang tao, no, na wala namang nakakakita, pero ang Diyos nakita niya yun. Ano po, nakita niya yun. Yung ulitin ko lang yung good intention natin para ipanalangin ang ating kapwa, yung good intention na tumulong tayo sa ating kapwa, nakikita ng ating Diyos yan, mga kapatid. Kaya yung mga paghihirap natin, yung pagod natin sa paglilingkod sa Diyos, hindi yan mawawalan ng kabuluhan. Ano po? Basta magpatuloy lang tayo, lagi tayong hihingi ng tulong, ng gabay, ng protection, ng kalakasan, lalo-lalo na ng karunungan. Hihingin natin yan sa Diyos para maging maayos at tagumpay ang lahat, mga kapatid. No? Tuloy natin. Sa verse 8 po ulit, nakita mo siyang tapat sa iyo at gumawa ka ng kasunduan sa Kanya. Ipinangako mo sa Kanya at sa Kanyang magiging mga anak na ibibigay sa kanila ang lupain ng mga Kananeo, mga Hiteo, Amoreo, Pereseo, Jebuseo, Girgeseo, at sabi rito, verse 8 na po yun, tinupad mo ang iyong pangako sa kanila sapagkat ikaw ay tunay na matapat. No? Tinupad niya. Una, tinuruan manalangin ang mga tao at tinawag niya si Abraham. Ano po? Tinawag, pinili niya si Abraham at ang Diyos ang nagpangalan sa kanya. At nakita ng Diyos na tapat si Abraham.
Anong ginawa nung makita? Tinupad mo ang iyong pangako sa kanila sapagkat ikaw ay tunay na matapat. No? Kung ano man yung sinabi ng Diyos, tinutupad niya yun. Kung ano man yung pangako ng Diyos sa mga tao, ginagawa niya yun. Ginawa, ginagawa, at gagawin yan ng Diyos. No? Kung noon nagawa niya na, naging tapat ang Diyos hanggang ngayon. Dahil ang Diyos, di ba, ay iisa lang. Siya pa rin yun. Noon, ngayon, at magpakailanman. Siya lang ang ating Diyos. At kung ano man yung kanyang sinabi noon, gagawin pa rin niya ngayon. Ano lang ang dapat natin gawin? Yung alam natin ang tama at totoong pananalangin, no? Na nanggagaling sa ating mga puso. Maging tapat tayo sa Diyos na kagaya ni Abraham, at yung mga pangako niya ay ibibigay din sa atin. Ano man yung ating mga hiningi sa pangalan ng Panginoong Hesus, siguradong ibibigay yan sa ating ng Diyos. Di ba po? Sabi ng Panginoon nun, humingi kayo sa aking pangalan, humingi kayo sa Ama sa aking pangalan, at ibibigay yan sa inyo. Ano po? Humingi ka ba? Naniwala ka ba na ibibigay yan ng Diyos? So, kung totoo, tapat ka at naniniwala ka, ibibigay nga sa iyo yan ng Diyos. Kaya nga sabi nila, puso sa puso ang pakikipag-usap sa Diyos. Puso sa puso. Kung totoo kang nagtitiwala, naniniwala, umaasa lang sa Diyos. Kapag ganyan ang iyong puso, sigurado yan. Ipagkakaloob yan sa inyo ng Diyos. Sabi nga, no? Tinupad mo ang iyong pangako sa kanila sapagkat ikaw ay tunay. No? Hindi sinabi na sapagkat ikaw ay tapat. Sapagkat ikaw ay tunay na tapat. So yan din ang tinuturo sa atin. Maging tunay na tapat tayo sa ating Diyos. Sa pagsunod, no? Sa pagsunod sa kanyang mga utos at tuntunin. Maging tapat tayo sa paglilingkod sa ating Diyos. At magiging tapat din ng Diyos, magiging totoo, magiging tunay na tapat din ng Diyos sa atin. Tandaan po natin yan. Ulitin ko lang, yung tamang pananalangin ang tinuturo sa atin. Gawin natin ito. Purihin, pasalamatan ang Diyos. I-acknowledge kung sino ang Diyos. Humingi ng kapatawaran at aminin na tayo talaga ay makasalanan. Pero, sabihin pa rin natin, naniniwala po ako sa pangalan ng Panginoong Hesus, ako po ay iyong pinatawad. Kaya naniniwala po ako sa pangalan ng Panginoong Hesus, makakalapit na po ako sa inyo, maririnig niyo po ang aking panalangin, at ito po ay iyong sasagutin, tutuparin ang iyong mga pangako sa akin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Diba? Ganun tayo dapat katapat at ganun tayo katiwala dapat sa ating Diyos. At ang iyong panalangin ay ibibigay sa iyo. Ulitin ko lang dahil ay Diyos ay tunay na tapat. Amen? At yan po yung aking sharing ngayong umagang ito. Alam kong marami tayong natutunan. Nabuksan yung puso natin. Nagkaroon naman tayo ng pag-asa. Ano po? Yan ang huwag mawawala sa atin. Yung pag-asa natin sa Diyos. Basta ulitin ko lang, maging tapat tayo, totoo sa Diyos. Yung pananalangin natin dapat maayos, tama at totoo. Yung paghingi ng tawad dapat sincere, totoo, ano po. At yung ating mga gagawin, tama at totoo, nakakalugod, no, sa Diyos. At maririnig ng Diyos ang ating panalangin. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating napakinggan na naman ngayong umaga ito. Salamat, napakabuti ng Diyos dahil sinagot na ng Diyos ang ating mga dasal. Ano po? So, magpapasalamat tayo ngayon ulit sa ginawa ng Diyos ngayong umaga ito. At may gagawin pa siya sa ating buhay. Magsiyo po tayo. Yes, oh God. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. Tunay na napakabuti mo sa aming lahat. Dahil hanggang ngayon,
malakas pa rin kayo, may buhay pa rin kayo. Salamat po sa inyong pagmamahal sa amin. Salamat po dahil nakapakinig na naman kami ng iyong salita, nakapagbasa ng iyong salita, nakapag-aral, Lord God. Maraming salamat sa pagtuturo mo na naman po sa amin kung paano kami manalangin. Pinapaalala mo rin sa amin na maging tapat kami sa lahat ng oras at pagkakataon. Dito rin, Lord God, pinapaalala mo, sinasabi na naririnig mo ang aming panalangin kung kami maligid tapat sa iyo. At ito po ay yung tutulungan. Maraming salamat. Salamat po dahil naniniwala ako tagumpay po ang gawain mo. Marami na namang mababago ang buhay ngayong umagang ito sa pamamagitan ng iyong salita na aming narinig ngayong umagang ito. Salamat po. Ama sa langit, pinapanalangin ko ang lahat na nakapanood nito, lahat na nakarinig ng iyong sinabi ngayong umagang ito. Dalangin ko na sila po ingatan mo, gabayan at proteksyon. Palakasin ang katawan, huwag pabayaang magkasakit. Kung ano man yung kanilang nararamdaman ngayon physically, sa pangalan ng Panginoong Jesus, pinagaling mo na po sila. Kung ano man yung kanilang mga pangangailangan sa buhay, sa pangalan ng Panginoong Jesus, pinagkaloob mo na po ito sa kanila. Salamat po. Thank you for all the blessings, guidance, and protection sa kanila at sa amin lahat. Nadalangin ko rin na maging maayos, masaya, payapa, masagana, tagumpay at ligtas ang kanilang mga buhay, kanilang pamilya o ang bawat lugar sa Pilipinas, ang buong Pilipinas at ang buong mundo. Pali, dalangin ko na maging maayos, nagkakaisa, nagtutulungan, nagmamahala, nagpapakumbaba, nagpapatawaran sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, maraming salamat po sa inyong kabutihan at pagmamahal sa amin dahil pinakinggan mo po ang aming panalangin. At ito po ay yung tinugon namin. Salamat po. Salamat. Magiging maayos, payapa, masagana, ligtas at tagumpay ang aming mga buhay. Dahil sa inyong kabutihan at pagmamahal sa pangalan ng Panginoong Jesus. Salamat po, Lord. Salamat. Dalangin ko na kami maging masunurin sa inyo. Tapat sa inyo, O Lord. At sa aming paglilingkod sa iyo, Lord, huwag mo po kaming pabayaan. Samahan, gabayan, turuan, tulungan at proteksyonan mo po kami. Upang magpatuloy kaming maglingkod sa iyo, Lord. At lagi po kaming maging tapat sa iyo. Dalangin ko rin, Lord, na dagdagan mo po ang aming pananampalataya sa iyo. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat po. Salamat po. Salamat. Muli, Ama, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, dinadakila ka namin. Salamat. Sa iyo lang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas at sa pakikipisan ng banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi namin, Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa Diyos na rinig niya ang ating panalangin. Tinugon na niya ang inyong panalangin. Tinugon na niya ang ating panalangin. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.